I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. Ayan, nako po, mayroon tayong upload videos update. Ay nako, ito talaga si Labiste. Nako mga best. Ito, halatang halata talaga. Binanatan talaga ang Pangulo at ang kanyang administrasyon. 101% po yan mga kababayan. Alam nyo kung anong sinabi niya? Mayroon pa siyang sinabi na de facto martial law kuno. Talaga lang. Silence lang. Pero yun na daw ang katotohanan. What? Alam nyo, mga kababayan, kung ako lang ang abogado ng pamahalaan, sampahan ko ng kaso ito. Talagang ipapalabas ko sa kanya yung mga pinagsasabi niya. Dahil pag hindi niya mapatunayan, gagawin ko talagang lahat para makulong yan. Maniwala kayo. Swerte lang hindi ako abogado. Di ng pamahalaan. Naks naman ang ano, no. Pero guys, real talk lang If ever lang naman di ba? Ang ibig sabihin, example lang kung ako lang ang abogado. Talagang ipapalabas ko sa kanya itong lahat ng akusasyon niya laban sa Pangulo tsaka sa administrasyon niya. Mark my word, guys. Alam niyo kung anong sinabi niya? Ito, sabi niya, sabi ng balita, Pinas, nasa de facto martial law kahit walang opisyal na deklarasyon. Biro niyo yun? Wow! Walang deklarasyon pero siya ang nagsabi. Bakit naman napunta na naman ngayon sa ano na to? Facto martial law na sinasabi niya, de facto martial law? Ba't napunta siya doon? Di ba nasa Cabral files siya? Anong ginawa niya? Ba't hindi niya kayang patunayan? Di ba? Yung mga aligasyon niya. Alam niyo guys, halos lahat ng congressman, pinagbibintangan niya. Totoo yun. Mostly, sa mga sulon, pinagbibintangan niya na tumatanggap ng bilyon-bilyon kuno. Ako naman, bakit itong mga congressman na ito, bakit hindi nila nire-risbakan ito si Labiste para patunayan kung totoo yung mga aligasyon laban sa kanila. Ngayon, ang Cabral files, 'di ba? Ano na nangyari sa Cabral files? Ba't wala siyang ebidensya? Ilabas niya, sampahan ng kaso doon sa korte, sa ombudsman, 'di ba? Ngayon, iba na naman yung bintang niya. Direct to the point. Ang Pangulong Marcos ang kanyang pinagbibintangan dito, 'di ba? Pinas nasa de facto martial law kahit wala daw deklarasyon. What? Ang kapal talaga ng mukha nito, sa totoo lang. Totoo 'yun. Sorry to that words, guys, pero sumusobra na itong batang congressman na ito Hindi mo alam kung anong pinagsasabi niya. Baka namimihasa na siya. Baka ang ibig niya sabihin sa sarili niya, hindi siya kayang risbakan. Kasi ang nanay niya, senador, hindi pwede. Sabi ko nga, kung ako lang abogado ng gobyerno, kung ako lang ang surgeon, sus. Talagang, ewan ko lang Tsaka hindi lang kung hindi man ako surgeon, kung ako lang ang abogado ni Pangulong Marcos Jr., sampakan ko talaga ng kaso ito Ipapalagbas ko sa kanya lahat ng yung mga akusan niya. Alam nyo, ang gumagawa lang talaga ng de facto martial law, itong mga salot na ito. Alam po natin si PBBM, tahimik lang po yan, nagtatrabaho. Bakit nasasabi niya de facto martial law? Lahat ba ng pinakulong? Lahat ng mga nasangkot sa, sa flood control? Ngayon, nasa issue yung mga tao na dapat ikulong kasi sangkot sila sa flood control issue. Kaya ba nasabi niya de facto martial law yan? Ngayon ba yun? What? So ibig sabihin guys in my own thoughts lang in my opinion. So ibig sabihin pabayaan na lang ganon. Wag na lang kantiin, wag na lang punain ganon. Pabayaan na lang katulad sa past admin. Kahit talamak ang korupsyon sa flood control sa DPWH nung panahon na yun, mismo si Digong ang nagsabi, okay lang yun? Ganun na lang?
thank you very much na lang, forgotten na lang, ganun. Yan ba ang gusto ni Labiste? Oh, 'di ba? Pati yung negosyo niya, yung sulat tinerminate ng DOA. So ibig sabihin, sa panahon ni Digong, okay lang, ganun, wag na lang pansinin. Yun ba ang gusto niya mangyari sa Marcos administration? Pabayaan na lang? Hindi pwede. Iba si PBBM, sabi ko sa inyo eh. Oh, that is not guys, de facto martial law. Maling-mali yung mga pananaw nito. Bata pang isip nito, kailangan mag-aral mabuti. Oo. Ewan ko ba? Oh, para kumpleto detalyado, panoorin nyo to. Deklarado, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay protektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Sabi po ng mga nagko-comment, the fact that nakakapagsalita ka malaya speaks volume. Sus, ikaw lang yan. Huwag mo nang idamay kaming mga Pilipino sa circus mo. Oo nga eh, no? Dapat ito, imamanage niya yung circus eh, no? Yung mga lions, yung mga tigre. The loudest noise come from empty cans. OM goes. The Philippines under de facto solar mo. Yan po ang respect ng mga netizen kay Libiste. Oh. Martial Solar, anak ng kwago. Talaga Libiste. Enough with disgusting comments of the current administration. What we need is meeting minds for a common ground to growth development. Work hands in hand with that we are dealing with in a constructive manner. There might be an issue, such issue. We need to rectify, but we ought to be hopeful and patient in seeing the positive outcomes of what the elected head leader has been diligently undertaking. Undertaking and subscribing to be an instrument of positive change, not by destructive criticism. What then can it's necessary it to uplift our support to the current administration. The answer resides in the heart of everyone. To God be all the glory. Tama po yun. Totoo naman sa silent Marcelo. Wala, hindi ko maniniwala dyan, guys. Cannot get out of the solar franchise mist. O boy, solar, 2% yung amo. Di mo makriticize kahit sa panahon niya. Nag-umpisang flood control scam. Yes, that's correct. Yan yung ilabas mong mga files. Mukhang nakalimutan mo ng ilabas. Yes, sa Cabral files, guys. Meow meow 2.0 agay nako, parang di normal tong batang ito. Tong magpatingin ka kaya albularyo nasaan ang nanay at tatay mo. Agay, ang nanay niya 'di ba sangkot sa isang kaso. Nakalabas na ba yung papa niya? 'Di ba nakakulong? Oh, goes. The baby is crying over a spilled milk. Di palitan ng bagong ng chupon, guys. Asa na po yung Cabral files, hanggang salita ka lang naman eh. Bakit hindi mo isiniwalat kung legit yan? Yun nga ang sinasabi po, guys, ng mga netizen. Unahin niya muna yung Cabral files. Ilabas niya yung mga ebidensya kung talagang totoo yung mga sinasabi niya. O, di ba? Naalala niyo sa Blue Ribbon Committee nung isang araw, nagsalita siya, pero nag-interrupt si Marco Beta na sinasabi, walang kakayahan mag-witness. Why? Talaga lang ba? Walang kakayahan magsalita or mag-witness ang isang tao tulad ni Labiste? Bakit inilabas niya yung files na yun? Kung talagang totoo yun. Paano yan kung sa loob ng korte? Sige nga.
Ay, hindi pwede yan sa loob ng korte. Dapat magsalita siya. Yan pa lang ha, sa Blue Ribbon Committee ha. I think, ito guys in my own thoughts or thinking or opinions. Palagay ko mentor niya ito si Marcobeta. O ito lang nakikita ko lang in my own lang Oh, see? Yan ang hirap no? Yan ang hirap Sanga-sanga na yung mga sinasabi niya. Puro pagbibintang-bintang. Martial law, de facto. May de facto yata ang utak nito Sa totoo lang Palam ko may de facto tong utak nito. O, di ba? What? Sa tingin nyo kaya, itong mga nangyayari ngayon, na mga naipapakulong? Natural. Hindi naman siguro stupido guys yung ating ang ahensya ng tulad ng ICI. 'Di ba? Ombudsman, DOJ. So do you think gawa-gawa lang 'yun? Ano 'yun? Tanim ebidensya? No. Dumaan sa proseso po 'yun. Due process nga tayo Oh, sa panahon ni PBBM maganda ang daloy ng hustisya ngayon. Tapos sasabihin niya yung mga sa side ng administrasyon wala pang Maria Joseph. Siguro ito si Labiste, hindi niya po naintindihan kung ano yung due process. Kung mayroong mang nasangkot sa side ng administrasyon, due process 'yan. O, di ba? Ay yung mga nakakulong, dumaan naman sa due process, malakas na mga ebidensya sa laban sa kanila, kaya sila nakulong. Oh. You see? Yan ang hirap dito sa batang ito, mga kababayan. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha itong mga sinasabi niya, pati yung patay na, sinasama pa. What? Klaro ba? Klaro sa pagkatao niya? Na isa siyang salot talaga. Sa tingin ko lang in my own, isa siyang salot. Bakit kanyo? Nasabi ko yon. Imbes tulungan niya ang administrasyon. Ang bansang ito para lalong lumago ang ekonomiya ng bansa. Bakit ganyan? Dinadrag nila pababa ang pamahalaan. Alam nila na maganda ang pamamalakan ni PBBM. Ang daming magandang nakikita natin. Sus Maria Joseph. Bakit ganun? 'Di ba? Kung kailan na mayroon tayong pangulo na napakagaling, saka man naman nila sinisiraan, binabastos, inaalipusta, dinadrag. Actually nga sa tingin ko sa sarili ko sa kanila, itong mga taong ito, hindi po si PBBM ang sinisiraan nila Mismo ba ang bansang Pilipinas ang sinisiraan nila Dinadrag nila pababa Totoo yun Oh, saan kayo makikitang ganitong klaseng tao? Yung Cabral Files, yun, nakalimutan niya? Nasaan yung mga ebidensya? Ilabas niya. Tapos ito na naman ang akusa niya. Mayroon pa susunod yan. Another pagbibintang. O, di ba? Pasikat lang ng pasikat. Oo, totoo yan. Panay press con, panay pa interview. Kaya minsan ang mga tao nawala ng gana. Hindi na naniniwala. Oo, totoo yun guys. Grabe. Ang tindi tong mga tao nito. Kung sino man ang nanggugulo sa panahon ngayon ni PBBM, walang iba kundi itong mga salot na ito. Nagpapabango lang itong mga to para sa 2028. Tingnan na nga lang natin. Kaya nga, itong klaseng mga akusasyon, no? Dapat isi-spread natin para malaman ng taong bayan na ito puro hersi-hersi lang Batingaw lata, walang laman. Oh, 'di ba? Alam nyo, ako sobrang lalo akong humanga kay PBBM. Sa kabila ng lahat, left and right ang paninira sa kanya. Pero still pa din ang Pangulo, guys. Nakangiti pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niya. Sa kayo makikita ng ganyang klaseng Pangulo? Noong panahon ni Digong, talamak ang nakawan. Bakit hindi nagsasalita tong mga to? 'Di ba? Ang daming mga proyekto na substandard. Bakit hindi nagsasalita tong mga to? Ang daming namatay sa panahon ni Digong through EJK. Bakit hindi nagsasalita tong mga to? Mga kababayan, anyari? Bakit ngayon si BBM na mismo ang nagsiwalat ng kapalpakan ng mga ibang opisyal? Pagnanakaw sa kabanang bayan, siya nag-expose, ngayon siya pang masama. What? Parang ang dating ayaw ng mga ito, napunain sila. Ayaw ng mga ito na, sawatain yung mga magnanakaw sa kabanang bayan. Parang ang gusto tahimik na lang si PBBM. Wag na lang kumibo. Ganun lang ba yun? Ay, hindi naman pwede.
Yan ang isa sa pamamaraan ng Panginoon na maisiwalat itong dekada na nangyayari sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Dekada na po ito. Tinambak lang kay PBBM, siya na lang ang naglutas. 'Di ba? Lahat tinambak sa kanya eh. Dahil alam natin dekada na yan eh. Tinambak. Sinalo niya lahat. Ngayon itatambak niyo sa kanya? Itatambak niyo sa kanya? Pinagbibintangan niyo siya? Saan naman ang utak ninyo? Hello? Ano 'yon? Unang-unang pangulo ng bansa, si PBBM? Wala bang nagdaan na administrasyon para lahat sa kanya isisisi nyo? What the hell? Nakakagigil din minsan, guys eh. 'Di ba? Naawa ako sa pangulo kaya. Dahil sa mga ito pinagtutulungan nila. Kayo, ano masasabi nyo dito sa sinasabi ni de facto? Kayo na pong balang umusga, mga kababayan. Nakakairita lang eh. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Bye.